Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D, Sa video ito pag-uusapan natin kung paano kayang matatalo ang bagong kalaban sa Boruto na si Daemon. Sa previous chapter nga ay ipinakilala nga ni Ada kay Code ang kanyang Other Knight, which is ang buong akala ko guys ay ang Other Knight na ito ay isang lalaki na marahil ay kasing edad niya or kasing edad ni Code. O kaya naman ay maaaring mas ahead sa kanya. Pero sa hindi inaasahan nga ay ang lumabas nga sa capsule or ang lagayan ng cyborg ay isang bata na mistulang napakakulit. At ito nga ay ipinakilala bilang si Daemon. Itong si Daemon guys ay isa sa mga cyborg na ginawa ni Amado at itinago nga ni Boro. Matapos ngang malaman na si Daemon at ang sister nito ay cyborg na mayroong kakayahan upang nga matalo itong si Jigen, ito ay ipinatapon. At kung inaakala natin sa una na itong maliit at batang Daemon ay mahina at walang alam, dyan kayo nagkakamali guys. Ang batang ito ay small but terrible. Nakakatakot ang taglay nitong kakayahan. Kahit sabihin na ito ay mahilig maglaro, overprotective naman ito kay Ada. Si Daemon ay modified ng scientific ninja tools. Si Daemon ay makakakitaan ng bilis dahil kung matatandaan guys ay hindi nga napansin na nakasakay na pala ito sa likuran ni Code. Bukod dyan guys ay advanced din siya pagdating sa taijutsu skill, kung saan nga ay nagawa nga niyang baliin ang liig ng kalaban sa pamamagitan ng single kick. Ito ay nangyari guys noong ngang sumugod ang mga bantay sa hideout ni Boro, kung saan nga ay nagawa nga niyang talunin ang lahat ng bantay ng mag-isa nang wala ngang tulong ni Code o maging ni Ada. At bukod pa dyan guys, binanggit nga ni Ada ang nakakatakot na kakayahan ni Daemon na maaring ito ang kanyang signature attack. Ayon kay Ada, ang kapangyarihan ni Daemon ay nire-reflect nito ang pag-atake ng kalaban based nga sa intensyon ng kalaban o depende nga sa kalaban, kung saan nga ay nire-reflect nga ng opponent ang mangyayari sa kanya. Ibig sabihin, halimbawa kapag ang kalaban ay merong intensyon na patayin o pumatay, sila ay makakatanggap ng matinding pag-atake mula kay Daemon na maaari nitong ikamatay. Kung gaano kalakas ang intensyon nitong pumatay, mas malakas naman ang reaction nito. Dahil sa kakayahan niyang ito ay pinag-ingat nga ni Ada itong si Code. So guys, kung mapapansin ay parang napakahirap nitong kalabanin dahil kung ano ang gagawin ng kalaban ay yun din ang mangyayari dito. So basically, parang sinasabi dito na depende sa kalaban ang ipapakita nitong si Daemon. So ano kaya ang maaaring gawin o ano kaya ang teknik ang maaaring makatalo kay Daemon or mayroon bang maaaring makatalo sa kanya? Ito nga guys ang maaaring makatalo o ang teknik na maaaring makatalo sa kanya. So ang una nga ay ang Sealing Jutsu. Bakit Sealing Jutsu? Dahil mostly sa mga Sealing Jutsu o ang mga sealing ability, mostly ay hindi nito pinapatay ang target, kundi nilalak lang ito sa isang lugar na maaaring panghabang buhay. Dahil sa ang killing intention ay hindi na-apply dito. So maaaring sa pamamagitan nito ay matatalo itong si Daemon. So bukod nga dyan, ito nga ang pangalawang maaari ngang makatalo sa kanya. Ito ay ang mga wide scale or ang mga wide range na mga pag-atake, katulad na lamang ng Biryudama Explosion, Heaven Concealed o ang Tengai Shinsei, at marami pang ibang mga wide range attack. So dahil dito, walang magiging effect ito sa user nito, at kung meron man or kung mangyari man na magkaroon ng reflection ito, still si Daemon ay mamamatay pa rin in process. So bukod nga sa nabanggit ko guys na mga technique, meron pang maaaring mga strategy na maaaring makatalo nga dito kay Daemon. So ito ngang lahat ay based lang sa mga nakikita kong mga pang-counter sa ipinakita nga ngayon na ability ni Daemon.
dahil so far yun pa lang ang sinasabing mga ability niya, hindi pa ipinapakita ang kanyang full ability. So ito naman ang maaring gawing strategy upang matalo itong si Damon. So ito nga yung pakikipaglaban ng walang intensyon na patayin siya. So parang napakahirap na gawin ito guys. Pero sino kaya sa tingin nyo guys ang maaaring ang makagawa o makakagawa ng bagay na ito? Dahil kung isa kang ninja, talagang napakahirap na talunin ang isang kalaban kung wala kang intensyong patayin ito. Parang ito yung sinabi ni Kakashi sa Team 7 kapag kinukuha nila yung bell o kapag nagaganap ang bell test. Kung saan nga ay hindi nga nila makukuha ang bell kapag wala nga silang intensyong patayin si Kakashi. So parang napakahirap talagang makipaglaban ang isang ninja kapag wala itong intensyong patayin ang kalaban. Pero ibahin nyo itong si Naruto or ang Team 7 at maging si Sasuke. Sa tingin ko guys ay maaring matalo ni Naruto itong si Damon dahil si Naruto basically karamihan sa mga laban niya ay wala siyang intensyong patayin ang kalaban nito. Bagkus ay parang kinakausap pa niya ito na magbago or parang pinapaliwanagan niya ito. Binibigyan niya ito ng chance na magbago. At sa case ngayon ni Damon, may doubt ako na ang Team 7 or si Sasuke, lalong-lalo na itong si Naruto, would come out sa isang bata na merong intensyon itong patayin. Syempre, isa lang siyang bata. Kahit sabihin natin na batang handang pumatay, hindi pa rin ito ang nasa isip ni Naruto at Sasuke o maging ang Team 7. Kundi ang may isip nila dito ay isa pa rin siyang bata. Isang bata na katulad ni Himawari. Baka nga pag naglaban si Naruto at si Damon o maging si Boruto at si Damon, ang maiisip nila dito ay si Himawari. At dahil nga dyan ay hindi nila ito intensyon na patayin. So kung mangyari yan ay maaari nilang matalo itong si Damon. So maaari lang nga nilang gawin dito ay syempre maaaring papatamaan lang ni Naruto itong si Damon ng Rasengan at idididus naman ni Sasuke ang reflecting damage nito. At maaaring ganito rin ang gawin ng Team 7 sa batang si Damon. So kung mangyari yan ay maaari nilang matalo itong si Damon. Pero kung hindi ito effective or sabihin na natin na ito ay hindi sapat, may isa pa akong nakikitang paraan upang matalo itong si Damon. So ang sasabihin ko sa inyo guys, ito yung masasabi kong pinaka-favorite kong part sa Naruto. So ito nga ay ang mga Edo Tensei character. Since si Kabuto at si Orochimaru ay nasa Konoha, so maaari nga nilang gawin ito. So bukod nga sa mga Kage ay meron akong nakikitang pinaka-fit sa Edo Tensei character na maaring tumalo kay Damon. At ito nga ang pinakamamahal kong si Uchiha Itachi. So bakit ko nasabing si Uchiha Itachi? Dahil ang pagkatao ni Itachi ay peace lover. So bukod nga sa wala itong intensyon upang patayin si Damon, ito ay maaari niyang gamitan lang niya ng light kick or itatrap niya ito sa isang genjutsu. Bukod nga dyan, si Itachi ay merong Izanagi or activated Izanagi. So they just can't die at eventually ay maaari ngang mamatay o matalo itong si Damon. So yan nga guys ang nakikita kong counter attack based nga sa nalaman kong ability nitong si Damon. Dahil so far ay wala pa tayong full information about nga sa kanyang full ability. Kasi guys nakaka-confuse talaga. Paano kaya matatalo itong si Damon? Maski ako guys naisip ko rin yan. Dahil kung mapapansin ay napakabibigat na ngayon ng kalaban sa Boruto. Tapos idadagdag pa itong si Damon na small but terrible. So, dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!